Si Pangulong Marcos ikinatuwa na natapos na po ang impeachment complaints laban sa kanya. Pero no comment pa rin doon sa dalawang reklamo na nakabinbin para yan kay Vice President Sara Duterte. May live report si Bombuana Liza Berano. Ikinagalak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyang pagbasura sa reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Noong Miyerkules kasi tuluyang pinatay ng House Justice Panel ang reklamo matapos matukoy na ito ay insufficient in substance. Pinuri naman ng Pangulo ang Kamara de Representantes sa maayos na pagtupad nito sa tungkulin. Ayon sa Presidente, hindi siya nababahala sa mga reklamong inihain laban sa kanya dahil wala umanong malinaw at sapat na batayan para siya ay patalsikin sa pwesto. Ibinahagi rin ni Pangulo na personal niyang nabasa ang nilalaman ng reklamo. Sa kasalukuyan, ayon kay Pangulong Marcos, nananatili siyang nakatuon sa pagtatrabaho para sa ikabubuti ng bansa at sa para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, ang pagbasura sa mga reklamong impeachment ay magbibigay daan upang makapag-focus ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mahalagang programa at proyekto sa ating bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam kanina ang umaga. Doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that the impeachment complaints against me have been finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done, and we can get on with our work. Because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint, and I knew that I would be all right in terms of the impeachment was here. Wala naman. There were no real grounds for the impeachment. Tumanggi namang mabigay ng komento si Pangulong Marcos kaugnay sa dalawang reklamong impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi niya trabaho ang magbigay ng pahayag hinggil sa naturang usapin. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon ni House Secretary General Cheloy Garafil na naitransmit na ng kanyang opisina ang dalawang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo sa Office of the Speaker ngayong araw. Sa kabila nito, nagpahayag naman ng kumpiyansa ang Pangulo sa kakayahan ng Kamara na pangasiwaan ang kaso. Anya, tiwala siyang susundin ng mababang kapulungan ang itinakdang proseso at mga probisyon ng konstitusyon sa paghawak ng naturang usapin. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatanong ng Bombo Radio. Kanina po na-transmit na ng House Secretary General ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ano po yung reaction niyo po dito? No reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Kaya mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Thank you, Mr. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinagmalaki naman ni Pangulong Marcos na nagsimula nang maramdaman ang epekto ng pondo mula sa 2026 General Appropriations Act, lalo na sa sektor ng kalusugan. Ayon sa Pangulo, inaasahang dadami ang mga mag-aaral sa larangan ng agham at healthcare upang matugunan ang kakulangan ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare workers sa bansa. Anya, ang pagdaragdag ng mga profesional na sa kalusugan ay makakatulong sa mas maayos at mas epektibong pagbibigay serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ready to feel the effects of the appropriations that are coming out of the 2026 GAA. Kaya it's a very happy day because we ground broke for the all of the sciences that are necessary for the healthcare sector. At dadami ang mga estudyante. Alam naman natin na ang Pilipinas kulang ang ating mga doktor, ating mga nurse, ating mga medtech, lahat ng mga healthcare workers. At matadagdagan sila at para magiging mas maganda ang ating pagbigay ng serbisyo sa kalusugan para sa ating mga mamamayan.
si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.